Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like, subscribe, at pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. Ano po sa tingin niyo ang dahilan bakit nagsasawa ang isang tao? Nagsasawa siya dahil ba minsan walang bunga yung kanyang kapaguran? Nagsasawa siya dahil minsan ginawan siya ng masakit? Nagsasawa ang isang tao dahil minsan siyang sinaktan? Nagsasawa ang isang tao pag paulit-ulit na lang siyang sinasaktan? Nagsasawa ang isang tao pag paulit-ulit na lang na may ginagawang masakit, mali sa kanya? Nagsasawa ang isang tao pag kahit na paulit-ulit siyang nagtatrabaho, walang bunga yung kanyang kapaguran. Hindi po tayo nagsasawa dahil sa minsan lang. Nagsasawa tayo dahil paulit-ulit na lang, wala na lang pagbabago. At hindi mo masisisi ang tao pag paulit-ulit na lang. Anong kailangan mong gawin? Pag nagsasawa ka na, kailangan meron kang baguhin. Hindi po ba? Ano po ang kasabihan? Nothing will change if you change nothing. Ulitin ko po yun. Nothing will change if you change nothing. Ang dami sa atin, reklamo na reklamo, nagagalit, naiinis. Dahil nagpapatuloy yung masamang sitwasyon at karanasan sa kanilang buhay. Ang tanong, may ginawa ka na ba para mayroong nagbago? Ang galing nating magreklamo. Ang galing nating magalit. Pero, may nagbabago ba sa pagrereklamo mo? May nagagawa ka ba sa galit mo? Kung paulit-ulit ka na rin nagagalit, paulit-ulit ka na rin na naiinis, nagrereklamo, wala pa rin nangyayari. Hindi yan ang solusyon. You need to change something so that your life will change. Kamukha ang ating Panginoon dito sa kanyang kwento patungkol sa bayan ng Israel. Ang tigas ng ulo. Ang dami na niyang pinadala na mga propeta, pero hindi pa rin nagbabago. Pati mismo ang kanyang anak, si Jesus, anong ginawa nila sa kanya? Pinako pa sa krus. Pero dahil nasa at gusto ng Diyos Ama na magkaroon ng bunga dito sa kanyang bayan, sabi niya, papalitan ko kayo. Kukuha ko ng iba na mas mapagkakatiwalaan. Kukuha ko ng ibang bayan na kung saan silang magpapatubo at magpapakita ng magandang bunga. My dear friends, do not be a victim of your bad experience. Ang dami sa atin agad sumusuko na. Agad natin sinasabi, wala ka na magagawa dyan sa tatay mo, babaero talaga yan. Wala talaga tayong magagawa. Talagang dukha tayo, mahirap tayo, tanggapin na lang natin. Ganyan talaga Paulit-ulit ka nang sumubok, bagsak ka pa rin. Ganyan talaga Baka tanga ka talaga. Ganun ba? Ang dali nating sumuko. Pero nakakalimutan natin that if you don't like how your story is unfolding, if you feel that you are in the wrong story of your life, you can change your story. Dahil tandaan niyo po, sa istorya ng iyong buhay, sinong manunulat? Ikaw. Sa istorya ng iyong buhay, sinong aktor? Ikaw. Sa istorya ng iyong buhay, sinong direktor? Ikaw. Ikaw ang gumagawa ng kwento, ikaw ang lumalabas sa kwento, ikaw ang nagbibigay ng direksyon sa kwento mo. Huwag mong sisisihin ng ibang tao. Sisihin mo ang sarili mo. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka magsalita, kung anong ginagawa mo araw-araw. Nakakatawa tayo Ang dami sa atin, nagkakasala pero umaasa na magkakaroon ng pagpapala. Di po ba? How can you expect to be blessed by God if you keep on sinning? Nakakatawa tayo. Ang kulit natin.
Paulit-ulit tayo sa paggawa ng mali, pero gusto natin, ano ang bunga? Mabuti. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Kung may pangit na nangyayari sa iyong buhay, anong kailangan mong gawin? Kailangan meron kang baguhin. At kung man nahihirapan ka, nandiyan ang Diyos para tulungan ka. Yes, you are the actor, you are the director, you are the writer of the story of your life. But remember, who is the producer of your movie, of your story? It is the Lord. Siya nagbigay ng buhay mo eh. Hahayaan ba ng Diyos na mabigo ka? Gusto ba ng Diyos na kulelat ka? Hindi. Pero bakit nabibigo ka? Kasi lumalayo ka sa Kanya. Kasi gusto Kanyang tulungan, pero nagsasarili ka. My dear friends, you can write a better story for your life. Kung ayaw mong paulit-ulit ka na lang nagbabayad ng utang, magdesisyon ka ngayon na ang istorya mo ay tungkol sa pagtatagumpay mo sa hirap ng buhay. Kung nagsasawa ka na lang dyan sa kalokohan ng iyong asawa, magdesisyon ka ng istorya mo ay tungkol sa paghahanap kung paano ka magiging masaya at payapa. Kung sawa ka na dyan sa storya ng buhay mo na puro na lang pag-inom ng gamot, nararamdaman mo, nagkakasakit ka, bakit hindi ka magdesisyon ngayon na ang kwento ng buhay mo ay tungkol sa pagpapalakas at tungkol sa paghilom, pagpapagaling? You can write a better story. Just decide and write it down. Kadalasan po, pag mayroong pumupunta dito sa parokya, binubuksan yung kanilang mga problema sa akin. Sinasabi ko, sulat nyo kung ano yung mga pangarap nyo, panaginip nyo, ano ba yung gusto nyo na mangyari sa inyong buhay. Meron po mag-asawa, lumapit sa akin. Parang aso't pusa, nag-aaway, hindi magkaintindihan. Sabi ko, oo, may problema kayo. Pero mas mahalaga, sulat nyo ano bang gusto nyong makita, maranasan dito sa inyong relasyon. Ang kulit, hindi ginawa yung assignment. Bumalik po dito sa parokya, umiiyak. Tinanong ko, ginawa niyo ba yung assignment? Father, hindi po eh. Kasi ganyan. Ang daming excuses, ang daming dahilan. Sabi ko, hindi kayo maaayos hanggat hindi niyo ginagawa yung assignment niyo. Alam niyo po, nung bumalik, nakangiti na. Ginawa yung assignment. Sabi, Father, salamat po, naging malinaw sa amin. Kasi, paano kayo magbabago kung wala kayong direksyon? Saan ba papunta ang buhay niyo? Mga kapatid, kailangan natin tanggapin, kailangan natin maunawaan na pag meron tayong masamang karanasan, isang kabanata lang yan sa inyong istorya. Your bad experience does not need to be your ending. Amen? Ano ang kabanata? Isa lang parte ng malaking kwento. Kaya nga kung merong kontrabida sa buhay mo, kung meron mang masamang sitwasyon dyan sa iyong kwento, chapter lang yan, kabanata lang yan, temporary lang yan. At hindi mawawala yan kung mananatili ka dyan. Kung gusto mong magbago, kailangan magpatuloy ka. Anong gusto mong makita sa iyong buhay? Ikaw ang sumulat. Ikaw ang managinip. Ikaw ang mangarap. Ipagdasal mo sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen. Huwag mo sisisihin ng ibang tao sa masamang karanasan mo. Sisihin mong sarili mo dahil wala kang binabago. Kaya mo naman baguhin eh. Naisin mo lang, mangarap ka lang, ipagdasal mo lang. At makikita mo, gaganda ang istorya at kwento ng buhay mo sa tulong at sa grasya ng Diyos.